find family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Well, I know I'm not wealthy, and these clothes are not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And to me, that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. The life I lived before is no longer a threat to me. Those things I did wrong, but that's all history. Provision was made at Calvary, my sins have been erased, and I'm saved, I'm saved, I am saved. I'm saved, I've been washed in the blood of the Lamb. He is the Son of the great I am. Forgiven and forgotten, my sins are washed away, and I'm saved, I'm saved, I am saved. My new life is worth living, each day's a dream fulfilled. My plans included Jesus, walking in His will. I know that I'm not perfect, but praise God by His grace, I am saved, hallelujah, I'm saved. I'm saved, I've been washed in the blood of the Lamb. He is the Son of the great I am. Forgiven and forgotten, my sins are washed away, and I'm saved, I'm saved, I'm saved. I'm saved. I've been washed in the blood of the Lamb. Hallelujah, my name is written down. Saved. I've got a robe and a crown. I'm saved, I'm saved, I'm saved. I'm saved, I've been washed in the blood of the Lamb. He is the Son of the great I am. Forgiven and forgotten, my sins are washed away, and I'm saved, I'm saved, I'm saved. Yes, I'm saved, I'm saved, I am saved. Now Moriah was a place where God tested His son's faith, as Abraham would offer his son to die. But the angel stayed his hand. He said, look, there's a ram, and the son was saved by the blood of the Lamb. It's in the blood of the Lamb. Through thy shedding of blood, salvation's plan. No, it's not what we can do, but what He's done for me and you. We are saved by the blood of the Lamb. Now Calvary was the place where God showed His love and grace,
as he sacrificed his only son to die. All the angels stood in place as the Father hid his face to bring salvation through the blood of the Lamb. It's in the blood of the Lamb. Through the shedding of blood, salvation's plan. No, it's not what we can do, but what He's done for me and you. We are saved by the blood of the Lamb. No, it's not what we can do, but what He's done for me and you. We are saved by the blood of the Lamb. We are saved by the blood of the Lamb. It's a well of pure water when I'm thirsty and dry, and bread when I'm hungry and worn. When the battle is raging, it's my faithful sword, a shelter from life's troubled storms. It's a light to my pathway and a lamp to my feet. When the world gets so dark you can't see, I've not made a change in one word that it said, but it sure made a change in me. This blessed old book that I hold in my hand is true from beginning to end. It's a solid foundation where I firmly stand. Sin kept me from it, now it keeps me from sin. When I think what it costs just to hold it in my hand, it reminds me that I owe a great debt to all of the martyrs who've gone to the stake, hollow with their dying breath. Now its critics are many and its believers are few, but one thing I've found to be true: if you find when you read it that there's something wrong, there's something wrong with you. This blessed old book that I hold in my hand, it's truth from beginning to end. It's a solid foundation where I firmly stand. Sin kept me from it, now it keeps me from sin. Yes, sin kept me from it, now it keeps me from sin. Amen, amen. Okay, so blessed morning, grace and peaceful morning sa atin pong lahat. Mabiyaya at mapagpalang umaga sa lahat mga kapatid, mga kaibigan. Dito po tayo muli sa atin pong verse by verse Bible study. At welcome po tayong lahat mga kapatid. Tayo muli ay mag-aral ng salita ng Diyos. Okay, test natin yung ating mic. Test, mic test. Meron ba? Okay. Salamat sa Panginoon sa panibagong araw at kalakasan at pagkakataon muli na maluwalhati natin ang Diyos sa araw pong ito, sa buhay na binigay niya. Okay, pinahiram niya sa atin at pinagkatiwala niya. Sa mga kapatid, muli ay pag-aralan natin ang salita ng Diyos, pagbulay-bulayan. Amen. At meron tayong makitang mga katotohanan na ma-apply natin sa ating buhay. Amen, mga kapatid. At kasama natin ngayon dito sa aking table, okay, si Brother Ryle, no? Brother Ryle, ano yan? Lauron, tama? At siguro na namimiss niya na yung yung bahay niya sa Cebu, yung mga kamag-anak niya doon sa Cebu, ano? Namimiss mo na, Brad? Ha? Hindi naman. Na-homesick ka na ba? Hindi. Okay, so hindi pa. Okay. So naayos na rin ang tulog mo? Okay na? Okay. Salamat sa Panginoon na ang salita ng Diyos ang nagpapalakas po sa atin
Amen. At kailangan natin ang salita ng Diyos araw-araw. Ito'y pagkain ng ating kaluluwa, pagkaing espiritual. Amen. Hindi lang pisikal ang ating palalakasin, mga kapatid. Okay, so balanse ang ating buhay. Amen. Hindi lang pagkaing pisikal ang ating binibigyan ng halaga. Okay, mas mahalaga po, mga kapatid, ang pagkaing spiritual. Amen, mga kapatid. Okay, so kaya wag nating baliwalain ang nawawala yung aking Okay, wag nating baliwalain, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Okay? Ayan. So, ngayon pong umaga, mga kapatid, dadako na tayo sa verse 14. No? Nasaan ba yung cellphone ko? Ito pala. Okay, verse 14 na po tayo, no? Ng Romans chapter 1. Okay, so binabati ko rin ang aking family. Ayan, at ang aking misis. At ganun din po ang mga brethren natin dito sa Taal Dispensational Baptist Church. Okay, ang mga kapatiran natin na nanonood, silent listeners, silent viewers. Okay, so welcome po tayo dito, mga kapatid. At ganun din po sa mga kasama natin, no, sa online ministry. Okay, sa online na naka-tune in ngayon pong umaga. Tingnan po natin sa comment section para basahin natin. Meron ba dyan, Brother Ryle? Pakibasa nga. Dito po si Brother Federico Baraza Larido Jr. Magandang umaga, Pastor, at sa lahat ng mga kaklasmate ko sa pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Amen. Amen. Si Pastor Ramel, grace and peace to all from our God. Amen. Kay Sister Sunny Andrade. Brother yan. Brother pala. Good morning po, Pastor, at sa lahat ng mga kapatiran na nakikinig habang nagbebiyahe. Amen. Amen. Si Sister Mardy Palome Gotong, grace and peace, morning po, Pastor, and to all ka-faithted and co-student of the Bible. Thanks God for this wonderful day. Sino ba to? Amen, amen. Grace and peace po, Pastor Ramel. Jacqueline Lorzano, grace and peace po, Pastor Ramel, at sa lahat ng mga kapatiran. Salamat sa Panginoon sa bagong umaga at salamat sa kaniyang mga salita. Si Missionary Jess Litargo, grace morning to all fellow students, sharing the word of truth is love. Amen. 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 Okay, thank you, Brother Ryle, sa babasa po ng ating mga greetings sa comment section. Okay, humabol po Sister Chris Apaya Catalo. Grace morning po, Pastor, at sa lahat ng mga kapatiran. Nandito po ako ngayon sa Manila. Last Thursday pa, sinamahan ko po anak ko. Nag-start na po siya ng work kahapon. Alright. Amen. So, ingatan po kayo ng Panginoon dyan, Sister Chris. Praying po. Salamat sa pagbibigay ng inyong information. Okay, at ako po ay nagagalak na kayo po ay kasama natin ngayon pong umaga at magwali. Ay, Bisaya anak. Nabibisaya na tuloy ako. Ano yung magwali? Mag-preach? Oo. Okay. So, mag-aral. Ano yung mag-aral sa Bisaya? Magtuon tayo, okay, ng salita ng Diyos. Amen. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Amen. Alright. So, salamat po sa mga nakasama natin ngayon pong umaga. So, kung meron kayong prayer request, pwede nyo pong ilagay sa ating comment section. At ipagpipray namin kayo. At ganun din po yung mga question ninyo, clarification, pakilagay lamang po sa comment at para po mabigyan natin po ng sagot sa biyaya ng Diyos
Ang salita ng Diyos po ang kailangan natin. Ang sagot lagi ay nasa Biblia. Oho. At kagabi ay nagkaroon tayo ng ng question and answer, Siguro maraming nakikurious, di ba? Sa ating Bible study na rightly dividing. So yung karamihan ng mga bago pa lamang sa rightly dividing the word of truth ay gusto nyong malaman kung ano yung mga tinuturo. Okay, at ang rightly dividing ito po ay napaka-importante, dahil hindi natin maunawaan ang Biblia kung walang right division, tama? Amen. Kung hindi natin i-apply sa pag-aaral natin yung rightly dividing. Okay? So, kasama din natin si Pastor Joaquin Ramos Sayangda Jr. Good morning, Pastor. Praying for spiritual wisdom and boldness to preach. God bless. Amen. Glory to God. Kailangan natin po yan. Ang wisdom ng Panginoon at boldness. Ang Holy Spirit ang magbibigay po niyan sa atin. Amen. Salamat po. Kasama din natin si Brother Randy o Pastor Randy Villarde. Amen. Si kaibigang Randy. Kumusta ka na, Gid? Amping daw. Okay, amen. Si Brother Randy from Cavite. And then si Missionary Jess, amen, Padayon, amen. Sir Gabriel Agisan, good morning to all. Good morning po, Pastor. Ayan, amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, sabi ni Brother Randy. So, na-miss ko na kaagad si Brother Randy, nakakamiss yung kanyang presensya. Okay, so ngayon pong umagang ito, mga kapatid, manalangin muna tayo. Okay, bago tayo mag-start, mga kapatid. Let's pray. Dakila naming Diyos, salamat sa pagkakataon muli na mag-aral ng inyong salita. At ma-enjoy namin ang mga salita po ninyo na spiritual na pagkain namin sa araw-araw. Lord, hinihiling po namin ang paggabay ng Holy Spirit sa amin. Nawa bigyan kami ng spiritual understanding, wisdom, at boldness, Panginoon, sa pangangaral ng inyong salita. Ganon din po, Panginoon, kayo lamang po ang maitaas, kayo lang mabigyan namin ng glory, Panginoon, wala nang iba. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Alright, sabi ni Brother Randy, ako rin po, miss ko na kayo. Amen, sana all. Sana all ay nami-miss. Okay? Okay, so ngayon po, mga kapatid, ay dito tayo sa atin pong panibagong verse, Start tayo dito sa verse 14. So natalakay na po natin ang verse 13 ng napakahaba, napakahabang series sa verse 13 at nagbigay na tayo ng conclusion kagabi. So ano nga ba yung verse 13? Para makita natin ang context. Kasi pag nagbi-verse by verse tayo, nalalaman natin yung context ng isang verse. Tama? Sabi dito, now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purpose to come unto you, but was let hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. Ayan. So yan po yung purpose ni Apostle Paul, Pinag-aralan natin kagabi ang grace-filled purpose. Ang isang grace minister ay meron dapat grace-filled purpose. Sa panahong ito, dapat ang mga plano natin ay laging nakatayo, nakatindig, sa grace ng ating Panginoon. Why, mga kapatid? Bakit tayo ay nabubuhay sa grace? Wala tayong ibang pinaghuhugutan, amen, mga kapatid, ng ating pananampalataya, ng ating pamumuhay, kundi ang grace, mga kapatid.
It's all about the grace of God. That's why mapuno tayo, mapuspos tayo ng grace ng Holy Spirit, mga kapatid. Ida-direct tayo sa magandang layunin. Amen? Magandang plano kapag doon tayo nakabase. Amen, mga kapatid? Hindi doon sa batas ni Moises, hindi sa tradisyon ng tao, amen? Hindi sa emotion, hindi sa feelings, mga kapatid, but according to the grace of God. So, yan po. No, dito na tayo sa verse 14, mga kapatid. Amen? Sabi ni Brother Randy, naway loobin ng Lord na makapasyal din dyan sa inyo. Ngayon na, bro, Randy, ngayon na. Hindi yan iisipan pa. Amen? Planuhin mo na at pag may pamasahe ka na, punta ka na. At magsama-sama tayo mag-preach dito sa Batangas. And then, Sister Athena Nicole Madrigal, good morning po sa lahat. Amen, amen. At si Sir Federico, Brother Federico, ako po pastor, need ko po prayer for spiritual growth and wisdom. Pati na rin sa mga struggles ko ngayon sa araw-araw ng buhay. Amen. So, praying po, Brother Federico. Tuloy-tuloy lang tayo, ano man yung mga struggles natin sa araw-araw ng buhay natin. Pag ang Panginoon talaga ang ating kasama, ang ating purpose, amen, ang ating pattern, amen. Talagang kahit maraming struggle ay ang Panginoon ang siyang katulong natin, amen. Kadamay natin at ang salita ng Diyos. Amen, mga kapatid. Okay. So, Romans 1:14, I am debtor. So, dito tayo, ito yung ating pamagat ng ating pag-aaral ngayon pong umaga. I am debtor. Ako ay may utang. Tama ba sa Tagalog? Pakitagalog nga, Brother Ryle. Oo. Basahin mo nga ito sa Tagalog. I am debtor. So, habang tinitingnan ni Brother Ryle sa Tagalog, okay? Romans 1:14. Oo. May pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marurunong at sa mga mangmang. Yan. Okay. So, may pananagutan, may utang, ayan. May ano pa sa Tagalog. Basta yun ang binasa ni Brother Ryle na Tagalog, ano. May pananagutan ako sa mga sibilisado at sa mga hindi sibilisado. Barbarians. Ano sa Tagalog yung barbarians? Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, kahit kanino, sa lahat ng tao. So, may utang si Apostol Pablo. Ano ito? Pera? Okay, loan? Okay, hindi po, So, a grace debt that money can never pay. So, ang utang dito, mga kapatid, na sinasabi ni Apostle Paul, I am debtor, he was not talking about money. Alright? Hindi niya tinutukoy ang patungkol sa utang na pera. Bagamat maraming pastor nangungutang. Maraming utang na pera. Okay? Pero ang grace minister, mga kapatid, katulad ni Apostle Paul, ang sinasabi niyang I am debtor, it's not about money, loans, or finances. Amen? Si Brother Jaime Martinez Rondina Jr., blessed morning, mga brothers and sisters. Amen? Okay. So, anong tinutukoy niyang debt,
utang dito, mga kapatid. He was speaking of a spiritual debt. A gospel obligation. Tandaan natin, ha? Ang pananagutan dito ni Pablo, no, sa mga tao na hindi paligtas, okay, sa mga unbeliever, yung gospel obligation ang tinutukoy niya dito. Okay? So inilagay sa kanya by the risen Christ. Amen? By the risen Christ. So si Jesus Christ ang nagbigay nito. Okay? Ang nag-obliga. Okay? Nagbigay ng pananagutan kay Apostle Paul. This debt came not from guilt but from grace. Pero mga kapatid, hindi ito dahil sa guilt, kundi dahil sa grace. Okay, so sabi ni Sister Chris, tama po. Tawa tuloy. Kape po tayo, mga kapatid. Habang nagwawali ng salita ng Diyos ay magkape tayo. So let's pray for revival sa buong bansa, sabi ni Jaime Martinez. Okay. Sa Mindanao pa, sabi niya. Okay. So, mga kapatid, not from pressure, but from purpose. So, hindi po dahil napipressure po si Pablo, kundi dahil sa purpose. Yun na rin talaga ang desire ni Pablo, di ba? Na ma-share talaga ang gospel because ang grace ang nagmo-motivate sa kanya. Ganon din po sa panahong ito, mga kapatid. Sa lahat ng members ng body of Christ, hindi dapat tayo napipressure. So, ang paglilingkod sa Panginoon is about grace. Hindi tayo dapat napipressure, mga kapatid. Okay? Ito po'y purpose, no? Ito'y atin pong desire. Ito yung ating longing. Ito yung ating joy. Ito yung ating pag-ibig. Ito yung ating passion. Dahil ang Holy Spirit po, doon tayo nililid. Doon tayo ginagabay. Doon tayo dinadala sa paglilingkod ng masaya. Hindi napipilitan. Diba sabi ng Bible, yung pagbibigay natin, according to the grace, hindi po according to the law, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen. Bakit tayo hindi dapat ma-pressure? Kasi nga hindi naman tayo under the law Hindi naman tayo susumpain Amen? Hindi tayo under fear. No? Tayo ngayon ay nakalaya na, mga kapatid, mula sa batas ni Moises. We have now the law of the Spirit. Amen? Ang banal na Espiritu, yun na po yung ating sinusundan. At wala na rin po yung curse. Because, mga kapatid, si Jesus Christ na po ang naging ginawang curse para sa atin, mga kapatid. Amen? Huwag tayong matakot sa mga nagsasabing, kayo, mga susumpain kayo, hindi kayo nagtatights. Ayan, sabi nila, susumpain kayo ng Diyos, mga magnanakaw kayo. Ipakita ninyo itong verse na ito pag mayroong nagsabi niyan, Galatians 3:13. Anong sabi? Christ hath redeemed us from the curse of the law. Sabi ng ibang pastor, susumpain kayo ng Diyos, Malakay. Sabi doon sa Malakay. Hindi man lang tiningnan kung para kanino yung sulat ni Malakay. Ito po yun, sabi ng Bible, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Kaya nga, pag nagra-rightly divide tayo, talagang
maunawaan natin, di ba? Hindi na pala tayo under curse dahil si Kristo na. Okay na bro. Okay na. Si Kristo na pala ang ginawang curse. Amen. Oh. Tama mga kapatid. Huwag tayong mapipressure. Oh. Pero mayroon tayong Holy Spirit. Kung ano po yung leading ng Holy Spirit. Amen. Ayon sa salita ng Diyos, rightly divided. Doon tayo. So, ang utang na ito mga kapatid, hindi galing sa guilt. Nag-guilty ka, ginilty ka ng pastor, o pressure ka ng pastor. Hindi, no? Tayo ay under grace. Okay, gagawin natin yan, hindi para sa tao, kundi para sa Panginoon, heartily, buong puso. Amen? Sabi ni Missionary Jess, in Paul's day, society was divided socially and culturally into three main groups. Ang Greeks, educated, cultured, philosophical. The Jews, religious. The barbarians, uncultured. Hindi sibilisado, Ayan. So, sabi ni Paul na I am debtor to the barbarians. He meant I owe to the gospel to the people the world considers uneducated, uncivilized, marginalized, unimportant, and unworthy. Yun ho. Okay? So, mga barbarians, hindi sibilisado na tao. Nakapunta ka na, Brother Ryle, sa isang lugar na hindi sibilisado? Hindi pa? Sa mga tribo, di ba? Mga tribo, hindi pa civilized. So, kailangan din mapuntahan yun May utang din tayo dun sa kanila. Okay? So, sabi ni Brother Jaime, lahat po ng mga believers ay obligadong mag-preach ng gospel ng salvation dahil papalapit na ang pagbabalik ni Lord Jesus. Okay. Redeeming the time. Sister Mardy, palumilugotong, amen po, ang paglilingkod po sa ating Panginoon na hindi po dapat i-pressure, dapat po natin i-treasure. Okay, maganda yun i-treasure po natin ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Gawin nating parang exciting ang paglilingkod, hindi yung napipressure tayo. Okay, Brother Jess Limpag, amen, amen. Alright. So, ang utang na ito hindi galing sa tao, galing ito sa ating Panginoong Hesus, sa ating Master. Amen? So, siya ang nagbigay ng pananagutang ito sa atin. Okay? In this dispensation of grace, okay, nasa panahon tayo ng grace, every saved believer shares Paul's debt. Bawat mananampalataya, bawat member ng body of Christ, ito po yung yung utang ni Paul, sinishare niya sa atin. So, may utang din tayo. Okay, hindi lang si Pablo. Dahil tayo din ay nakatanggap ng kaligtasan. Amen? Tayo din ay naligtas sa pamamagitan ng gospel of grace. So, mga kapatid, tayo din ay may pananagutan. A debt to share the gospel. Yun po yung utang natin, Yun yung obligation natin, sa panahong ito. Okay? Na-share natin yung gospel. Pag hindi mo yan binabahagi, hindi ka responsible. Irresponsible ka. Kasi yung may utang, 'di ba? Dapat hindi na yan paalalahanan pa. May utang ka. 'Di ba?
bayaran mo naman. May pangako ka na ganito, babayaran mo, hindi mo naman ginagawa. Ang tawag sa'yo, hindi ka accountable, hindi ka responsible. Kung inutang mo, bayaran mo. Ganon yun, di ba? Pero, mga kapatid, ang utang natin hindi pera. Ang utang natin sa mga tao, yung gospel, dapat ibahagi natin ito. Okay? Preach Christ. I-preach natin si Kristo and stand for the truth of the mystery. So, yun po ang ating debt. Ang ating pananagutan, ang ating utang. Okay? So, let us discover what this holy debt means. Okay? So, ito yung ating chart, dahil na sa dispensation of grace tayo, dapat makita natin ang timeline, no? Ang ating Bible study ngayon, nandito tayo sa grace, grace dispensation. Okay? So, nandito tayo, ha? Okay, after the cross, New Testament. Tapos na yung transition, yung Book of Acts, tapos na yan. Nandito na tayo sa panahon natin ngayon na bumubuo ang Panginoon ng body, ng kanyang katawan. Nagdadagdag ang Panginoon sa kanyang katawan every time na merong naliligtas. Okay, ng gospel of grace. Amen? Pag merong banal na espiritu na nasisilyuhan sila ng Holy Spirit after nilang manampalataya sa gospel, ayan, so nakapasok sila dito sa body of Christ. Hindi yan denomination, yan po ay bumubuo ng mga taong may Holy Spirit. Okay? Kaya si Brother Ryle, kasama ko ngayon, sabi niya, naligtas siya nung nanampalataya siya sa gospel of grace. Tama? Amen. Kailan yon, Brother Ryle? October 15. October 15. October 15 ngayong taon. October 15. So, doon lang niya nalaman ang gospel. Yung pangangaral ng gospel, narinig niya at sinampalatayanan niya. Automatic yon. Okay? Pag may Holy Spirit ka na, silyado ka na ng Holy Spirit, ang Holy Spirit na yon, nilagay ka sa katawan ni Kristo. Di ba? So, hindi denomination. Okay? Kasi si Brother Al, marami nang napasok na denomination o religion, di ba? Sa Muslim, pinasok mo. Di ba? Catholic siya Sa Christian siya. Naghahanap siya ng katotohanan. Hindi siya masatisfy sa tinuturo sa Catholic. Bakit ano ba ang turo ng Catholic na hindi ka na kontento sa kanilang turo? Yung hindi ako satisfy, yung mga pagdarasal ng patay, pagro-rosaryo, pagkokumpisal. So marami yung pagdasal daw sa patay, pagrosaryo. Ano pa? Pagkukumpisal sa pare. So marami pa yan, purgatorio. So talagang kung ikaw talaga ay hinahanap mo ang truth, hindi ka talaga magi-stay. Tama? Talagang maghahanap ka ng isang lugar or grupo na nagtuturo ng katotohanan. Tama? Pero hindi nga tayo nakadepende sa sa denomination Kasi sa Biblia tayo Amen? Sa tinuturo ng Bible, hindi sa tinuturo ng denomination. Kahit baptist pa yan, kahit sabihin mong nakalagay born again. Born again. Pero ang mga tao pala doon hindi naman born again. Kaya kung ano yung tinuturo ng salita ng Diyos, nandun yung truth. Meron pang nagtanong sa akin Sabi niya, dapat ka bang pakinggan? Yan ang tanong.
dapat ka bang pakinggan? Anong klaseng tanong kaya yan, ano? So, sabi ko, ang reply ko sa kanya, ang Holy Spirit na ang magga-guide sa iyo kung dapat nga ba akong pakinggan. Okay. So ang sagot niya, tanong na naman. Marami ka na bang members? Diba? Ilan na ang miyembro nyo? Ilan na ang miyembro mo? Kasi sabi niya, kung marami kang miyembro sa simbahan mo, maraming nakikinig sa iyo, yan ang patunay na totoo kang pastor. Ala So yan po ang nakakalungkot, nagbabase na ang tao ngayon sa dami ng followers, sa dami ng nakikinig sa isang pastor, sa dami ng members sa church. Ay, tunay yan. Kasi ang daming nakikinig sa kanya, totoo yan. Hindi na salita ng Diyos ang basehan ng truth ngayon. Pag madami ang member, ibig sabihin, ano ang pinakamarami ngayon na member ng isang religion? Catholic Church. Catholic Church. Ibig sabihin, tama ang Catholic Church, ano? Ha? Totoo yan kasi maraming member. Diyan tayo. Ha? Ano pa? Muslim. Mas marami ang Muslim kaysa sa Catholic. Totoo yan. Marami ang member sa Muslim. Ano ba talaga? Muslim o Catholic? Parehas marami. Punta ka sa ibang bansa, sa Hinduism, marami din yun. Buddhism, marami din. Kay Kibuloy, sa Davao, madami din sila. Yun. Totoo yan kasi madami. Yun ba ang basis natin ng truth o ang salita ng Diyos? Amen? So kahit mag-isa lang ang nakikinig. Katulad nito si Brother Ryle, siya lang ang nakikinig sa akin ngayon, at salamat merong naka-tune in sa ating online. Kaunti lang tayo, di ba? Kaunti lang. Bakit? Kailangan ba na paramihan ba to? Paramihan, o sa truth, sa salita ng Diyos? Okay? Ang truth, mga kapatid, hindi ito popular. Sasabihin ko po sa inyo, pag nag-stand ka sa truth, okay, mas lalong mga kapatid, na mapupunta ka sa kakaunti. Sa minority. Parang sa panahon ni Noah, 8 lang sila 8 lang ang naligtas di ba? 8. Sa panahon ni Jeremiah, di ba? Si Jeremiah, walang naniniwala sa kanya Kaya nga weeping prophet siya, di ba? Walang naniniwala sa kanya sa pangangaral niya, pero ang kasama niya Diyos, di ba? Ang nag-send sa kanya para maging prophet ang Diyos. Si John the Baptist, pinugutan na nga ng ulo di ba? Nangangaral sa sa wilderness. Amen. Okay, Sister Ami Roseliosa Lirasan, blessed morning mga brethren. Amen. Sabi ni Sister Chris Apaya Katalo, dapat po pakinggan at sabayan niyo po ng pagbabasa ng Bible at pag-aralan. Humingi ng wisdom sa Panginoon. Wala po yan sa dami dahil meron po tayong personal accountability sa Panginoon. Amen. Marami kasi ngayon na pag madaming members, pinagpapala yan, di ba? Pinagpapala. Unahin muna natin yung quality bago yung quantity. Kasi susunod na lang yung quantity.
Ako naniniwala naman na kailangan paramihin natin ang mga naliligtas. Amen? Marami. Oo. Gusto ng Panginoon lahat nga eh, di ba? Gusto ng Panginoon lahat ng tao maligtas, di ba? Kaya nga tayo nagpi-preach kahit saan, kahit kailan para maraming maligtas, di ba? Amen. Hindi tayo okay 'yon, madami. Mas maganda madami, lahat maligtas. Kaya lang may desisyon naman ang tao, di ba? Hindi naman natin hawak ang desisyon ng tao kaya mga kapatid, tama sabi ni Sister Chris. Sabi niya, wala yan sa dami. Dahil meron tayong personal accountability sa Panginoon. Amen pa mga kapatid? Si Apostle Paul nga iniwan siya ng mga kasama niya. Si Demas iniwan siya. Demas had forsaken me. Ang natira lang sa kanya si Luke. Sabi niya, only Luke is with me. Maraming nang iwan kay Pablo. Mga kapatid, kaya sa ministry mga kapatid, talagang expect na natin na maraming aalis din. Kasi yung ibang members o ibang mga mananampalataya na sabi nilang ligtas sila, hindi na makapagtiis sa tamang turo Ayaw na nila ng pakinggan yung truth. Papunta na sila sa fables. Mas gusto nilang pakinggan yung yung puro patawa, yung joker na pastor, yung bombastic na pastor na wala namang tamang gospel. Di ba? Entertainment na ang gusto ng mga nagsisimba ngayon Di ba? Hindi na truth ang hinahanap nila. Kaya mas maraming mga church ngayon, marami ang taong pumupunta. Pag entertainment na, pag may mga kantahan, di ba? Mga young people, lalo na yung mga kabataan, mas gusto nila doon sa may drums, may sayaw-sayaw, yung hindi sila papangaralan ng doktrina ng ganito na sound doctrine. Ayaw nila yan Bakit po mga kapatid? Kasi ang ayaw mag-aral ng doktrina, sabi ni Pablo, mga karnal yan. Di ba? Karnal. Okay? So, ayaw nilang lumago. Gusto nilang manatili sa pagiging baby. Okay, mga kapatid? Kaya kailangan natin na tayo ay mag-aral para hindi tayo manatiling bata. Puro drama-drama, iyak-iyak, di ba? Dapat pag-establish na tayo sa truth, action, hindi drama. Amen, hindi emotion. Okay, kundi ang Panginoon ang bahala, ang Panginoon ang magpo-provide. Amen? Sa lahat ng ating kailangan, mga kapatid. Okay? Walang atrasan, sabi ni Pablo, Walang bagay na magpapatinag sa akin. Yan ang action, mga kapatid. Okay? Pag nasa body of Christ na tayo, mga kapatid, secured na kasi tayo Ano pa? Ano pang alalahanin natin? Di ba? Kompleto na tayo kay Kristo Sufficient ang grace ng Panginoon sa atin, di ba? Amen. Ano pa? Action na. Yun ang hinahanap ngayon ng Panginoon. Action! Okay? Mangaral ng gospel. Okay? Maglingkod ng may buong puso. Gawin na natin ang lahat kasi redeeming the time because the days are evil. Wag nang drama-drama. Amen? Kung sabihin man, parang walang bunga, walang resulta ang ginagawa natin. Ano ba yan? Hindi po ganun. Mag-preach lang tayo. Ang Panginoon ang bahala sa resulta. Amen.
Sabi ni Missionary Jess, God gives the increase. Ang magtanim ay di biro, di ba? Planting and watering. Yan ang trabaho natin, magtanim, magdilig. Ang Diyos ang bahala sa bunga. Okay? Sister Ami, amen. Preach on po, Pastor Ramil. Amen. Mga kapatid, sige na. Wala nang atrasan to. Patay kung patay na, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Nalaman mo na ang totoong gospel. Yan ang gospel na nagliligtas, ang kapangyarihan ng Diyos patungo sa kaligtasan. Ano pa? Dapat i-share na natin, may utang tayo. May pananagutan tayo. May utang tayo kahit kanino. Dapat maging tayo, responsible. May utang ka may utang tayo, di ba? Bakit ka pa mahihiya? Bakit ka pa magdadalawang isip na i-share ang gospel? Pag lalabas ka doon, halimbawa, sasakay ka ng jeep. Di ba, Brother Ryle? Sasakay ka ng bus. So, ano pang hinihantay mo? Mag-preach ka na dyan. Di ba? Mag-pray ka muna sa Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng courage, bigyan mo ako ng pag-ibig sa mga kaluluwa na nandito sa jeep. Tulungan niyo ako, makapag-preach ako ngayon. Okay, di ba? Para, sa Panginoon naman tayo nagdidepende. Amen? Preach tayo ng gospel. Huwag yung gospel of the kingdom. Okay? Na repent and be baptized. Okay? Huwag yung perverted gospel na marami pang halo-halo. Pure gospel, yung gospel of grace. Amen? Yun ang action. Kasi dapat makita natin, may pananagutan tayo May utang ka sa Kanya. Bayaran mo yan. Sa pag-share ng gospel. Doon mo lang mababayaran yun. Amen? Hindi pera ang pambayad, kundi pag binahagi mo yung gospel, yun ang bayad. At ginagawa natin yan, hindi dahil napipressure tayo. Amen? Kundi dahil, yun dapat ang purpose natin. Yun ang buhay na natin. Yun na yung purpose natin. Wala nang iba tayong purpose. Bakit ba tayo niligtas? Ano bang purpose? Yun ang purpose. Para gamitin tayo ng Diyos para maibahagi ang gospel. Amen? Ano pa? Okay? Ano pang hinahantay natin? Okay? So, wag yung mga perverted gospel, mga may halong gawa na gospel. Mag-believe lang. Yun lang ang response sa gospel ni Jesus Christ. Sabi ni Sir Federico, sa panahon nga po ng Old Testament, okay, sa 1 Kings 19:10 at 18, akala ni Elias siya na lang ang tapat na natira, pero sinabi ng Diyos na may 7,000 pa sa Israel na hindi sumamba kay Baal. Ibig sabihin, kahit sa panahon ng matinding apostasiya, hindi kailanman nawawala ang remnant ng mga tapat sa Diyos. Tama yan. Di ba? Sa panahon natin ngayon, apostasy na. Dito sa Batangas. Dito lang sa Batangas, ilan lang ang nagpipreach ng tamang gospel. Ilan lang. Bilang lang. Nabibilang lang. Wala pa sigurong 1,000. Pero hindi naman natin hindi natin alam 'yon, di ba? Kasi may mga remnant nga. Sabi dito, akala ni Elijah mag-isa lang siya, pero may meron pang kasama siya. Kaya wag tayong ma-discourage. Amen? Nakaunti lang tayo. Ano ba naman yan? Kaunti lang. Magpasalamat tayo na nasa tamang gospel tayo, nasa tamang doktrina tayo. Amen? Amen. Wag yung parang ang lungkot ng buhay.
Oo. Okay. So, sabi niya, ngayon po makikita rin dito ang prinsipyo ng God's preservation of a faithful remnant noon sa Israel at ngayon sa body of Christ. May mga tunay pong mananampalatayang nananatiling tapat sa katotohanan ng biyaya. Amen. Kahit nga doon sa Cebu wala nga kaming nakilala na nagra-rightly divide doon So mga kapatid, buti na lang merong iba. May mga remnant, Okay. So, sabi ni Brother Cesar, preach on. Amen. Okay, mga kapatid. So, pinakita ko lang yung timeline natin. Kasi tayo, may utang tayo. Kasi nasa panahon tayong nito, na grace. Okay? May utang tayo. So, saan na yun? Ayan. So, number 1, mga kapatid, the source of the debt. The source. Parang wala akong video dito. Ha? Wala. Wala ako dyan. Nandito ako. Ayan. Nakita mo na ako? Ayan. So, the source of the debt. Grace that saved us. So, ang pinagmulan ng ating utang, yung grace. Amen? Kung walang grace, wala din tayong utang. Ang grace na nagligtas sa atin. Okay, masikat na yung araw, bro. Nasisilaw tayo. Usog lang tayo ng kaunti. Iusog mo, bro. Yan. Okay, thank you. Ayan, okay na. So, ang grace ng nagliligtas at naligtas tayo, yun po yung source ng ating pagkakautang o pananagutan. Amen? Sabi ng 1 Timothy 13 hanggang 16, sabi ni Paul, I obtain mercy. I obtain mercy. So, nakatanggap siya ng mercy ng Diyos. Lahat tayo nakatanggap ng mercy. Kung hindi sa grace at sa mercy ng Diyos, hindi tayo maliligtas. 'Di ba? Pinag-aralan natin kagabi yan, yung grace and mercy. Magkaano-ano sila? Si grace at si mercy, magkaano-ano? Magkamag-anak sila, magkasama sila sa kaligtasan natin. Amen? Ang grace at ang mercy ang nagligtas sa atin na nag-meet yan doon sa cross. Doon sila nagkita. Doon sila nag-manifest. Okay, sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay. So, naka-obtain tayo ng mercy. Naka-receive tayo ng mercy. Amen. Kaya nga sabi ni Paul, di ba? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of the Lord. Amen? Amen. Ang pinanghuhugutan ni Paul, okay, para ma-encourage yung mga mananampalataya na maglingkod sa Panginoon, i-present nila yung kanilang body as a living sacrifice, is by the mercies of the Lord. Dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya tayo maglilingkod, kaya tayo mag-share ng gospel, dahil may utang tayo sa grace, sa mercy na natanggap natin sa Panginoon. Amen? Amen. Libre yun. Natanggap natin sa Panginoon. Wala tayong ginawa. Wala yun, mga kapatid. Wala tayong ginawa. For by grace are ye saved through faith. It is not of yourself. So, kagabi, diniscuss natin yan So, nagkaroon tayo ng grace and mercy. A miracle of grace. A message of redemption. Sabi ng Romans 3:24. Romans chapter 3 verse 24. Anong sabi dito ng Bible? Being justified freely. Napawalang sala tayo ng libre. Di ba? Libre. Kaya pag sinabing libre, wala ka nang gagawin.
by His grace. Di ba? By His grace yon. Through the redemption that is in Christ Jesus. So, tayo ay may utang dahil nakatanggap tayo ng redemption. Amen? So, yung mensahe ng redemption, yun yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Tama? Amen. Kailan ba nangyari ang katubusan? Di ba? Sa dugo ni Kristo? Amen. Sa pagbuhos ng dugo ni Kristo. Sabi ng Bible, sa Colossians 1:14, Colossians 1:14, sabi ng Bible, in whom we have redemption through His blood. Sa ibang version, bro, wala yang through His blood. Sa King James lang meron yan. Even the forgiveness of sins. Kailan ba tayo nagkaroon ng redemption? Nung tayo nanampalataya. Amen? Doon sa finished work ni Jesus Christ kasi nandun yung dugo. Doon nabuhos ang dugo, mga kapatid. Yung blood stained gospel. Nandoon yung blood. How died for Christ. How that Christ died. Paano ba namatay si Kristo? Madugong kamatayan. Hindi siya nagpakamatay, di ba? ang pagkamatay ni Kristo, madugong kamatayan. Amen. Kasi kailangan mabuhos yung dugo. Without the shedding of blood, there is no remission. Kaya yung nagbayad, nagtubos sa atin, yung dugo, yung bumili sa atin, yung dugo ni Kristo, mga kapatid. Amen. Kaya libre. Ano pang hahanapin mo? Dugo yun ng Panginoon. Hindi yun kayang tumbasan ng halaga ng pera. Pag samasamahin man ang kayamanan ng mundo, hindi mo pwedeng itapat sa dugo ni Kristo. Tama? Amen. Ang dugo natin, mga kapatid, madumi. Pero ang dugo ni Kristo walang karumihan. Holy, without blemish, without spot. A precious blood. Precious. Kaya mga kapatid, salamat na tayo'y tinubos ng dugo ni Kristo. So, kaya ngayon mga kapatid, ang utang natin nagmula doon. Amen? Sa pinambayad na dugo ni Kristo. Hindi ako magsasawang i-preach ang dugo ni Kristo. Hindi ako magsasawang i-preach ang gospel of the grace of God, yung finished work ni Jesus Christ. Kasi yun ang nagligtas sa akin. Amen? Amen. Kung bakit ako naligtas, kung bakit ako naging member ng body of Christ, dahil sa dugo ni Kristo. Dahil sa ginawa ni Kristo. Hindi ako magsasawa na i-testify yan, mga kapatid. Okay? Paulit-ulit ko yan. Maririndi kayo na ipipreach ko ang dugo ni Kristo, ang tapos na ginawa ni Kristo, ang gospel of the grace of God. Kasi, mga kapatid, nag-i-stand ako dyan. Okay? Yan ang buhay ko. Diyan ako naligtas. Diyan ako naging member ng body of Christ. Kaya pag merong nag-share, okay, halimbawa sa public market, di ba? Ito si Brother Ryle. Natapos yung preaching niya na hindi niya man lang nabanggit yung dugo ni Kristo. Hindi niya nabanggit yung death, burial, resurrection. Sasabihan ko siya, Brad, di ba nagpipreach tayo ng gospel? Bakit hindi mo man lang nabanggit kahit isang beses yung dugo ni Kristo? Di ba? Hindi mo man lang nabanggit yung death, burial, resurrection ni Kristo. Nasa ministry of reconciliation tayo. Pero kinakalimutan mong i-preach. Ano ba ang pakay natin dito? Kaya
I-preach natin yung pinaka-precious. Amen? Pinakamahalaga. Oho, yung hindi nababayaran Amen. ng anumang halaga dahil ito po ay mayroong eternal value. Hindi po ito temporary na pambayad na yung dugo ni Kristo ay hanggang 1 taon lang yan. Yung buhay na walang hanggan mo pang 10 taon lang. Kasi yung dugo ay may limit. Hindi po ganun mga kapatid, Ang pinambayad, ang pinantubos na dugo ni Kristo, binayaran lahat ng kasalanan mo at hanggang magpakailanman. Amen. Ang benefit, walang hanggan. Ang buhay na binibigay ng dugo ni Kristo. Di ba? The life of the flesh is in the blood. Di ba? Amen. Ang buhay ng katawan ng tao ay sa dugo Kaya ka buhay ngayon kasi maayos pa yung dugo mo. Di ba? Maayos pa pag na-high blood ka. Si Brother Ryle, high blood to Kaya sabi ko, wag kang magparakain ng rice. Ang lakas mo sa kanin, sa tinapay. So, bawas-bawasan natin kasi high blood ka pa naman, di ba? Opo. So, ang problema talaga sa dugo, di ba? Pero may problema ba sa dugo ni Kristo? Wala. Kaya magtiwala tayo doon, sa pinambayad, sa pinantubos na dugo ni Kristo. Amen. Nagkaroon tayo ng forgiveness of sins. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Humingi ng tawad para patawarin. Hindi. Manampalataya ka sa redemption through His blood at matatanggap mo yung kapatawaran. Okay, mga kapatid? Sana naunawaan natin, Hindi ka tatawag kay Mama Mary. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang iyong Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God. Sige. Sa sakristan kasi itong kasama ko So, ang awa ng Diyos, yung kapatawaran ng Diyos, nandoon na sa dugo ni Kristo. Available na, di ba? Amen. Available na Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Hindi hinihingi ang kapatawaran. Tinatanggap na lang yan sa pamagitan ng pananampalataya. Amen. Dapat naunawaan natin, ang kapatawaran laging nakabase sa blood ni Jesus Christ. Amen? Sa Old Testament, sa blood ng animals, nakocover yung kasalanan nila ng dugo ng hayop. Pero nung si Jesus Christ na ang naging sacrifice, ultimate sacrifice, amen, perfect sacrifice, once for all na yan, mga kapatid, amen? Amen. Wala na, hindi na paulit-ulit na mag-alay ng hayop. Dahil yung dugo ni Kristo, yun po ay sufficiente. Yun po, wala ka nang hanapin pa, kumpleto ka na nga kay Kristo dahil sa dugo niya na nagbayad sa lahat ng ating kasalanan, past, present, and future. Kaya ang ating confidence ngayon sa pagpipreach sa dugo ni Kristo Amen. Kahit yung mga evil spirits nagsisilayasan pag nagpreach ka sa isang lugar na parang rampant yung idolatry diyan, yung espiritu ni Satanas. Mag-preach ka ng dugo, magsasalayasan yan diyan sa iyo. Yung mga masasamang espiritu, takot sila sa dugo ni Kristo. Takot yan. Nung nag-mission kami sa Sorsogon, nag-upa kami ng bahay. May nakita ko. Ang ganda kasi gilid ng kalsada Kaya lang, luma na.
Lumang-luma na bahay na, pero matibay pa, gawa sa kahoy eh. Oh, gawa sa kahoy. Oh. Kaya lang, parang matagal na walang tumira. Tsaka yung mga tumira daw doon, namatay na. Oh, namatay na. And then, merong nagkikwento sa akin doon, mag-uupa kayo dyan? Sabi niya. Opo, opo. Sabi niya sa akin, mag-iingat kayo dyan ha. Bakit po? May nagpapakita dyan may mga nagpaparamdam dyan Sabi niya, ano po yon? May kapre dyan. Kapre. Oh. At mag-ano lang kayo, mag-ingat lang kayo, sabi. Sige po. Oh. So ako naman, hindi na ako natakot Kundi, ang confidence ko kasi, may panlaban tayo dyan. Amen? may ano tayo dyan, May tayo dyan. Hindi magic. Hindi natin mamagicin, okay? Ang dugo ni Kristo ang panlaban natin dyan. Amen? Dugo ni Kristo, walang magagawa yan. Ang ginawa ko, di ba? Sige, tumira na kami start na kami ng service, Sunday. Ang puro paawit ko, puro dugo. Nothing but the blood. Pinalakas ko yung speaker. Ano pa? Are you washed in the blood? Ayan, ano pa? There is power, wonder-working power in the blood. Puro dugo yun. Pinapakanta ko. Sabi ko, iwan ko lang kung hindi pa magsilayasan yung mga mga kapre dito, okay? Yung mga evil spirits. Pero matindi. Nung mga isang linggo pa lang, talagang may nagpaparamdam na. Talagang matindi yung power doon ng mga halos gabi-gabi binabangungot kami. Ng asawa ko, binabangungot kami. Parang talaga malakas talagang ng mga evil spirits doon. Parang sila nagurumintado kasi may nakatira na naman. Ginagambala ang bahay natin. Parang ganun ang pakiramdam ko na nagambala sila Imagine mo yun, halos gabi-gabi na nananaginip kami na binabangungot kami. So, tapos nagkakasakit yung mga bata, yung mga anak ko maliliit pa, kung ano-anong mga sakit na laging na-hospital sila. So, sige lang, tuloy lang tayo. Huwag tayong aalis dito. Sabi ko, pagpatuloy lang tayo. So, ang ginagawa ko, preach ako ng blood ni Kristo, preach ako ng blood, pakanta ng blood. Mga kapatid, siguro, nung mga later na, parang wala na kaming nararamdaman. Hindi na kami natatakot. Tsaka, nilinis ko yung buong lugar. May mga may mga Diyos-Diyosan sila doon sa nila, stock room. Ang daming ribulto. Nandun pala ang mga ribulto. Yung mga rosaryo, yung ribulto ni Mary, ang dami, yung mga santo, ang dami. Ang ginawa ko, sabi ko sa may-ari, pwede ko bang alisin na yung mga ribulto doon? Ibalik ko na sa inyo. Kasi kami ay nakatira doon, di ba? May may karapatan naman kami, di ba? So inalis ko, sa madaling sabi, inalis ko lahat 'yon, mga ribulto na 'yon. Ayaw niyang tanggapin, di tinapon ko, pinagbabasag ko. Pinagbabasag ko, mga kapatid. Nagalit ka ba, Brother Rael? Akala ko nagalit ka kasi yung Katoliko, pag narinig nila yan, binabasag mo ang ribulto. Maraming sabi niya. Mga kapatid, nawala din. Nakatagal kami ng 3 years doon, mga kapatid, at lumago yung yung church namin. Maraming nadagdag, maraming naligtas.
Mga kapatid, kaya may confidence tayo, di ba? Amen. Sa dugo ni Kristo. Yan ang yun ang nagbayad sa atin eh. O kaya pag preach ko yan sa bus, sa jeep, sa public market, i-emphasize ko yan. Ha? Naniniwala kayo na yung dugo ni Kristo sapat para maligtas kayo, matubos kayo? Wala mang ang mga tao, di ba? Anong pwedeng ipagmalaki ng tao? Dugo na yan ng Panginoon eh. Ha? Magmamalaki ka sa gawa mo, sa religion mo? Ipagmamalaki mo si Mama Mary mo? Ipagmamalaki mo ang founder ng religion mo? Anong match niyan sa dugo ni Kristo? Ipagmamalaki mo yung tithes mo? Yung pagbibigay mo ng ikapo? Mga kapatid, ay ang dugo ni Kristo, mga kapatid, ang source ng ating pagkakautang. Amen. So kaya Brother Ryle, sabi ko sa iyo, pag magpi-preach tayo, i-emphasize natin yung 1 Corinthians 15:1-4, yung dugo ni Kristo, i-memorize mo lahat 'yan, no? I-practice mo sa Tagalog para pagdating natin sa labas, confident tayo. Amen. Okay, hindi dahil sa sarili natin, kundi dahil sa dugo ni Kristo. Amen? Sa biyaya ng Diyos. Okay? Okay, welcome. Good morning, Brother Ben. Okay? Andyan po. May pupuntahan kami. Okay, sige po. Yung ating pinuntahan doon, Okay, sige. ako yung nag-bike na. Ah. Ay ngayon, dumaan ako. Sabi ko, yung point. Mamaya alas 4. Okay, sige po. Okay, mga kapatid. So, balik tayo sa ating outline. Okay, the source of the debt, no? The grace that saved us. The debt begins when grace saves the sinner. Salvation creates obligation. May obligasyon tayo, mga kapatid, dahil na-save tayo ng grace. Natubos tayo ng dugo. Okay. Number 2. The scope of the debt. Ano yung lawak ng ating pagkakautang? Alam niyo po kung gaano kalawak? Buong mundo. All men need the gospel. Lahat ng tao kailangan ang ebanghelyo ni Kristo. Okay, mga kapatid? Okay, sabi niya, to the Greeks and to the barbarians. Sa mga sibilisado o hindi sibilisado. Sa mga educated or uneducated. Okay? Sa mga tao na may kakayanan o sa mga tao na walang kakayanan, mga kapatid. Lahat ng estado ng buhay ng tao, mayaman yan o mahirap, ang utang natin sa lahat ng tao. Amen? Debtor to every culture, debtor to every class, sa mga wise and unwise, debtor to every creature, all men. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Sabi po ng Bible, who will have all men to be saved. Ang kalooban ng Diyos lahat, sana all maligtas, and to come unto the knowledge of the truth. Hindi lang maligtas, kundi ang lahat ay mapunta sa kaalaman ng katotohanan. Kaya mga kapatid, ito po ay naging burden ko rin, naging desire ko, itong verse na ito nung ito po ay na-meditate ko, itong verse na ito. Talagang ito yung kalooban ng Diyos. So anong gagawin natin? Kung yan ang kalooban ng Diyos sa lahat ng tao maligtas, ay anong gagawin natin? Ha? Wala ba tayong gagawin dito?
Ang kalooban ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Amen. Mananahimik na lang ba tayo? Mananatili na lang tayo? Na tayo-tayo lang? Ha? Hindi na natin i-preach ang good news na nagligtas sa atin? So may utang tayo. Amen? Sa lahat ng tao. May pananagutan tayo, mga kapatid. Okay? Sabihin natin ang gospel, kahit kanino yan, kahit sino man yan. Kahit sabihin natin, parang ang hirap niyang i-approach. No, kasi mayaman siya, kasi ganito siya, may power siya, may position siya. Hindi po ganun, mga kapatid. Kahit sino, kahit hari pa yan, kahit presidente pa yan. Kung sino yung kaharap mo, kailangan niya ng gospel. Amen? I-share mo yung gospel sa kanya. Huwag nang magdalawang isip, mga kapatid. Noon sa eroplano, sumakay kami nung pabalik na. Karamihan doon mga foreigner, galing sa Cebu. Sabi ko, Panginoon, mahirap akong magsalita sa English. Mapapalaban ako na naman nito sa English. Buti na lang may kaunting baon. May baon naman akong English. So, Lord, gamitin ko na itong baon ko. Kasi pagkakataon ito para ma-preach ang gospel sa kanila. Yung katabi ko mismo, ang katabi ko, parang Kastila siya o Mexicano. Kasi di ko maintindihan yung salita niya pero alam ko ang English na intindihan niya. So, preach ako. Kahit Carabao ang English ko. Okay? Sa kanan mo. Amen? Basta, mga kapatid, ma-present ang biyaya ng Diyos, ang gospel of the grace of God. Amen? Amen. Yun po, mga kapatid. Kasi lahat ng tao lahat ng klase, lahat ng kultura. Kaya wala na akong pananagutan doon sa katabi ko. Mexicano siya, yung mga nasa harapan ko, mga Amerikano, sa likod ko, may inchik. Bahala na sila sa buhay nila kung nanampalataya sila o hindi. Pero na-share ko yung gospel. At yan doon yung aking joy. Na na-share ko sa kanila. Okay? Kasi pag dating ng araw, uuwi sila doon sa lugar nila, baka wala nang mag-share sa kanila. Di ba? Wala na silang opportunity. Kung sabi ko, iniisip ko kung itong eroplano na to baka bumagsak ito mag-crash itong eroplano bago ito mag-crash i-preach ko muna ang gospel, di ba? Amen. Nag-preach pala tayo nung nakalapag na pala, no? Doon ako Nakita ka sa aeroplano. Nakalapag na tayo nag-preach. Bakit? Kasi yun yung parang gising na sila Gising na sila, nakatayo na sila, di ba? Makikinig na sila. May kasama kong foreigner na hihilo. Si Brother Ryle, foreigner dito sa Batangas. Nahihirapan mag-Tagalog. Andito si Brother Ben ngayon. Tuturuan kanya mag-Tagalog. Amen? Tuturuan niya ako sa Okay, so Mexicano. ang scope, ang lawak po ng ating ng utang natin. Lahat ng tao may utang tayo, Amen. May utang ako sa iyo, Brother Ben. May utang ako sa iyo, Brother Ryle. May utang ka rin sa akin, Amen. So magbayaran tayo. Amen? I-share natin ang gospel sa mga tao, okay, na hindi paligtas. Okay? I-share natin ang gospel. Kapag akong konti kanina. Saan? Doon sa ating pinuntahan. Amen. Galing ka doon? Pupunta nga tayo mamaya. Kami ni Pastor Jess. Amen. Sige po. Sama ako pag Sige, sumama kayo. maglilinis pala kami dito. Oo. Sabi Pero ko yung mga umbidad doon. sige, pag may oras doon, sige sama kami. Okay, the seriousness of the debt.
Seryoso po ito mga kapatid. Hindi ito biro. Okay, duty laid upon us. Ang duty na ito, iniatang sa ating mga balikat. Amen. Amen. Okay? Tayo po ay pinagkatiwalaan, mga kapatid, na magsalita. Mandato ito sa atin. Sabihin natin ito. Sabi ng 1 Corinthians 9:16, 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Okay, sabi po ng Bible, mga kapatid, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Imagine mo yan, mga kapatid. Kumbaga, binigyan ka ng Panginoon ng ng responsibilidad. Iniatang sa balikat mo. Yea, woe is unto me if I preach not the gospel. Kaaba-aba ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Kapatid, kailan ka pa magigising sa katotohanan na ito? Na may utang tayo, may responsibilidad tayo, may pananagutan tayo sa mga tao. I-preach natin ang gospel. Amen? Alisin na natin yung hiya-hiya. Alisin na natin yung emotion, mga kapatid. Action ang kailangan ngayon. Action, hindi drama-drama. Amen. Natatakot kasi ako natatakot ako, nahiya ako, ano ba yan? Mga kapatid, totoo, ganun din po ako pag magpipreach ako sa bus, minsan nahiya ako pero yan, pride din po yan yung nahiya ka kasi baka pagtawanan ako baka baka awayin ako ayoko, Baka may kumura na. pride din yan kaya na-overcome din yan, mga kapatid. Pag ikaw ay nagpa-submit sa Holy Spirit. Amen. Kasi nung first time ko mag-preach sa bus, lumalaban na yung hiya ko yung takot ko. Parang inaano na ako ng Holy Spirit, mag-preach ka na, tumayo ka na. Ganyan din ako, Pastor. Sabi ko, hindi ko kaya. Hanggang makaabot kami sa lugar, Bicol? hindi, lang naman, dito sa Manila. Amen. Dumating na ako sa bababaan ko, hindi ako nakapag-preach. Di ba sabi mo, binabasa mo? Noon, sabi ko, Lord, pasensya na. Okay, so, paghandaan ko, nagsulat ako sa papel para hindi ako mablangko. Yung sasabihin ko, sinulat ko sa yellow pad. Back to back yon. Sa panimula, good morning po. Ayan, sinulat ko rin yun. Good morning po. Sinulat ko, prinaktis ko pa sa salamin. Kausap ko yung sarili ko. Pinapractice ko ang sasabihin ko. Tumulong ang Holy Spirit. So, Lord, ready na ako, ready na. Ayan, ready na. Bukas, pagsakay ko ng bus, okay, naka-ready na ako, Panginoon. Amen? So, tulungan mo na ako kasi ito na, sasabihin ko na yung gospel sa mga pasahero. Ayan. So, maagang-maaga, alas 5. Pero puno ang bus. Kaya lang, pagtayo ko, puro sila nakayuko. Natutulog. Madaling araw yan. Kasi maaga pa yun kasi ang pasok ko sa trabaho. Alas 4 gising na ako. Aabang na ako ng bus. Kasi alas 6. Hindi pa nakapagkape. Alas 6, yun yung ko pasok sa trabaho. So yun, Lord, ito na. Kaya lang tulog. Tulog yung mga tao. Sige, preach. Preach. Nag-preach ako. Okay na, Lord, masayang-masaya ako, nakapag-preach ako, okay lang kahit walang nakikinig. Pero alam niyo po nung kasi yung bus na yon, shuttle bus yun
shuttle bus sa kumpanya namin. So, sa madaling sabi, akala ko walang nakinig. Pero nung time na nag-house to house ako, may na-meet akong may nashiran ako. Sabi niya, ay, kilala kita. Sabi niya, kilala kita. Sabi niya, bakit po? Ikaw yung nag-preach sa shuttle bus. Di ba? Ikaw yung nag-preach. Nalaman ko yung yung preaching mo, kilala kita. Yung nagpa-rescue dyan. Ilang uling. Di ba? So akala natin kasi walang bunga 'yon, di ba? Walang nakikinig. Kaya mga kapatid, ang responsibility natin ma-enjoy natin, hindi yung napipressure tayo. Amen? Kasi nakaka-enjoy po ang mag-preach ng gospel. Hindi natin alam kung anong ginagawa ng Panginoon. Amen? Kaya tuloy lang, huwag mapagod. Kasi ginagawa naman natin yun with heartily, di ba? With passion, di ba? Kasi pag hindi buong puso mo yan, ginagawa mo yan sa tao, hindi sa Panginoon, mapapagod ka. Hindi ka masaya. Dapat ang buhay natin, rejoice. Amen? Rejoice palagi. Kahit walang ulam na masarap. Amen? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Sabi niya, for if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. Sabi ni Pablo. So seryoso po, ang utang natin. May duty tayo. Okay, pinagkatiwalaan tayo. Kaya sabi ni Pablo, I am ready to preach. Kahit kanino, ready siyang mag-preach. Mission, yun ang kanyang mission. To serve. To serve, mga kapatid. A mission to serve, a motivation of love. Ano yung motivation natin? Dapat na motivation sa utang natin, pag-ibig ni Kristo. 2 Corinthians 5:14. Okay? 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Sabi ng Bible, for the love of Christ constraineth us. Amen. Ito dapat ang nag-aano sa atin, ang nagmo-motivate. Amen. Ang pag-ibig ni Kristo. Because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Okay mga kapatid, dapat dinadrive tayo ng pag-ibig ni Kristo. Ito yung nagdadrive sa atin. Hindi yung batas, hindi yung batas ni Moises, mga kapatid. Okay? So, our debt is not law-driven, it is love-driven. So, may utang tayo, gawin natin ito ng may pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ni Kristo. Number 4, the stewardship of the debt. Okay? Steward tayo. Truth we must defend. Ito po'y depensahan natin. Sabi ng 1 Corinthians 4:1-2, okay, we are the stewards of the mysteries of God. Steward tayo ng misteryo, ng mga misteryo ng Diyos, yung mga doktrina sa revelation of the mystery. Okay, sa mga sulat ni Apostle Paul. Pinagkatiwalaan tayo ng sound doctrine. So, maging faithful tayong steward ng mga mysteries of God, ng mga doktrina na nireveal ng ating Panginoong Hesus kay Apostle Paul from Romans to Philemon. Yun po yung ituturo natin, maging faithful tayo as steward because nire-require sa steward na maging faithful. Tama? At ang stewardship na yan, steward of the mystery. Stewards of the message. Tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng mensahe. Hindi yan sa'yo, hindi yan kay Paul. Yan ay sa Panginoon. Amen. So, sabi ng Bible, it is committed to my trust. Pag may pinagkatiwalaan ako sa iyo, Brad, di ba? At hindi ka naging faithful,
hindi na kita pagkakatiwalaan, di ba? Amen. So kasi yung tiwala kasi mahalaga yan, no? Yung may tiwala sa iyo yung isang tao, tama? So pag nasira yon, mahirap na. Mahirap mabalik, di ba? So kaya mga kapatid, yung mga nangungutang, di ba? Sabi nila, babayaran ko to sa katapusan. Hindi pa. Katapusan na eh. Wala pa. Anong katapusan yon? Katapusan pala ng mundo. Ibig sabihin nun, hindi siya good steward, di ba? Oh. Pinagkatiwalaan tayo, may utang tayo, hindi tayo nagbabayad. Kailangan din tapat. Oh. Dapat maging faithful tayo, tapat doon sa pananagutan natin, sa utang natin. Amen? I am debtor. Steward ako. Kailangan ibahagi ko ang mensaheng ito. Stewards of the ministry, holding fast the faithful word. Panghawakan natin, depensahan natin yung truth. Hindi yung wala tayong gagawin. Fight the good fight of faith. Amen? Makipaglaban ng tamang laban. Marami ngayon ang tatapang sa social media, mali naman ang gospel. 'Di ba? Mali naman ang doktrina, pero matatapang. Tayo nasa tamang gospel, nasa tamang doktrina, tapos duwag. 'Di ba? Tapos natatakot, nahihiya. Oh, dapat alisin na natin 'yun. Pakapalan na ito ng mukha, mga kapatid. Ha? Sa gawain ng Panginoon, Huwag na tayong matakot, huwag na tayong mahiya sa pagpipreach ng gospel. Amen? Mahiya tayo sa paggawa ng kasalanan, di ba? Oo. Pero sa pagpipreach ng gospel, dapat hindi tayo mahiya. We are debtors to preach and protect Paul's gospel. Amen? Ang gospel ni Paul, yun po yung protektahan natin. Kasi yun yung power of God to salvation, yung pinangaral ni Paul na gospel. Amen? Amen. The gospel of the grace of God. The gospel of Jesus Christ. Alright? Not mix programs or confuse dispensation. Hindi yung paghalo-halo na gospel. Okay, tapusin na po natin mga kapatid. 7:54 na. So number 5, the strength of the death, spirit-empowered. So mga kapatid, tayo ay malakas. Hindi tayo natatakot dahil ang Holy Spirit, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi ng power, Tapang. ng pag-ibig, ng sound mind. Timothy 1:7. Enabled by grace. Mga kapatid, tayo ay binigyan ng Diyos ng kakayanan. The grace of God which was with me, sabi ni Paul. Amen? So hindi tayo nagdidepende sa sarili nating kakayanan. Wala tayo kung wala ang grace. Empowered by God, mga kapatid. Empowered. Sabi ng Bible, effectual working of His power. Nandun ang power ng Holy Spirit na gumagawa sa atin. Energized by Christ. Sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Mga kapatid, sa utang natin, sa pananagutan natin sa mga tao, mga kapatid, kailangan natin ang strength na nagmumula kay Kristo. We can do all things through Christ which strengtheneth us. Grace supplies all ability. Mga kapatid, ako wala akong kakayanan, pero ang Diyos, bibigyan ako ng kakayanan. Amen? Ikaw, Brother Rael, wala kang kakayanan sa sarili mo, pero ang Diyos ang magsusupply ng lahat ng kakayanan. Amen? Our sufficiency is Christ in us, not human strength. Okay, number 6. Number 6, the spreading of the death. Preaching without shame. Amen? I-spread natin, mga kapatid. Yung ating utang, mga kapatid, i-spread natin sa pamagitan ng preaching without shame. Bold in declaration.
For I am not ashamed of the gospel. Amen? Brave in distinction, mga kapatid. Ano dapat distinct? Ang ating gospel is gospel of the grace of God, hindi halo-halo na gospel. Hindi gospel of the kingdom ang pinipreach natin ngayon para maligtas ang tao, kundi yung gospel of the grace of God. None of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Balance in doctrine, mga kapatid. Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke. Okay? Reprove. Okay? Magsaway. Sa doktrina. Okay? Magkaroon ng long suffering sa doctrine. A debtor must distribute the message entrusted to him without fear or compromise. Amen? Number 7, mga kapatid. Last point. Number 7, the satisfaction of the debt. Reward at Christ coming. Amen? Kung tayo'y naging faithful na mag-share ng gospel sa bawat tao, merong reward. Faithful life finish, mga kapatid, sabi ng Bible, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness. Amen? Tapusin natin hanggang katapusan. Amen? Ang finish line, mga kapatid, sa pag namatay na tayo. Wala na. Pagpatay na tayo, tapos na ang serbisyo natin dito sa mundo. Oh. So, bago mangyari yon, mga kapatid, nakapagbayad ka ng utang mo. Amen. Amen? Ang gospel na i-share mo. Fruitful souls gathered. Someday, sila yung crown of rejoicing mo. Yung mga souls na naligtas, yan yung bunga, no, na madadala mo sa eternity, sa judgment seat of Christ. Amen? We shall all stand before Christ. Sabi ng Bible. So then every one of us shall give account. Kung hindi ka nagbayad ng utang mo, hindi ka nag-share ng gospel, kinakahiya mo ang gospel, mga kapatid, at pinipervert mo yung gospel, mga kapatid, ay may pananagutan tayo. The debt is paid in faithfulness, rewarded at the judgment seat of Christ, not in earthly prosperity. Kapatid, no, tandaan lagi natin merong judgment seat of Christ. Yun lang daging nasa mind natin. Kailangan maging matapat tayo na bayaran yung ating utang. Okay? Sa gospel. A debt that honors the one who paid everything. Mga kapatid, no? Ito yung utang na nakakapagbigay ng honor sa Diyos. Ito yung magandang utang. Amen? Okay, mga kapatid. We owe nothing to earn salvation. Wala tayong ginawa, no? Para ma-save tayo. Wala kang gagawin. Okay? Lahat ginawa na ni Kristo sa cross. Okay? But once saved, we owe everything Christ who saved us. Pero nung naligtas tayo, mga kapatid, may pagkakautang tayo sa nagligtas sa atin. Paul saw every sinner as someone he owed the gospel to. So, ganun po ang tingin ni Paul. Okay? I am debtor. So, ganun din po dapat tayo. Ang pagtingin natin sa mga sinner, sila yung pinagkakautangan natin ng gospel. We are not debtors to the law. Not debtors to religion. Hindi tayo may pananagutan sa batas o sa relihiyon. Okay, ng tao. Okay, sa batas ni Moises, hindi doon. But debtors to Christ
and to the world that needs His gospel. Grace does not remove responsibility. It increases it. May responsibility tayo. Okay mga kapatid, may pagkakautang tayo. So preach. Pay your gospel debt. Bayaran mo ang utang mo sa gospel. Someone is waiting for your voice. May naghahantay. May naghahantay sa iyo. I-preach mo yung gospel. Pursue. Amen? Love the lost the way Christ loved you. Mahalin natin yung mga ligaw. Wala pa kay Kristo. Minahal tayo ni Kristo. Mahalin natin sila. Proclaim. Share full gospel with urgency. Okay mga kapatid? Malapit na tayong malis sa mundong ito. Amen? Redeeming the time. You owe them the message of eternal life. Kapatid, huwag mong itago ang message ng buhay na walang hanggan. Ibayad mo sa pinagkakautangan mo. Amen? Ang buhay na walang hanggan na ito, ang mensahe ay ibigay mo, mga kapatid. Okay? Last, grace gives the debt. All men are included. Necessity compels us. Stewardship requires faithfulness. Strength comes from Christ. Boldness spreads the gospel. Rewards await the faithful. Amen? Grace paid your sin debt. Now you owe the world the message of that grace. Ngayon mga kapatid, amen? May utang ka. May utang ako sa buong mundo. Ang mensahe ng biyaya ng Diyos. The gospel of the grace of God. Kung paanong namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay namang muli. Continue, mga kapatid, continue. So, salamat po sa mga naka-tune in ngayon pong umaga. So, tapos na po tayo, lagpas tayo ng 3 minutes, alas 8 ng umaga. At sana maging fruitful ang atin pong ginagawa sa maghapong ito. Meron tayong masiran na gospel ng biyaya ng Diyos. Magbayad tayo ng ating pagkakautang. So let's pray mga kapatid. Si Brother Ben ang atin pong pa-close sa prayer. Dito ka. Oh, sige. Bye. Manalangin po tayo. Maraming salamat sa katatapos na mensahe ni Pastor. At higit sa lahat, ipapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang dahilan kung bakit ganito ang ginagawa ni Pastor natin ay dahil sa tayo ay may pagkakautang at kailangan nating ipaabot sa mga tao ang napakahalagang mensahe pagkat ito ay mahalaga sa Diyos ang ating kaluluwa. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyo, Diyos, na ikaw ang una na siya namin dapat itaas ang pangalan. Pagkat nasa sa iyo, O Diyos, ang kung bakit kami ay gumagawa, kung bakit kami ay nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon kami ng tatag sa buhay na ito dahil sa iyong pag-ibig na pinagkaloob sa amin, O Panginoon, na makiisa at makipagkasundo sa iyong plano. Salamat po, O Panginoon, sa gawain ito at sa umagang ito. Ang lahat nawa ay magkaroon ng pag-asa sa kanilang mga puso sa buhay na ito. Salamat po, Diyos. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat Brother Ben sa mag-close sa prayer. So shout out kay Brother Cesar Asar Alcantara, Sister Atina Nicole Madrigal,
Brother Rodel Francisco Andrade, amen. Sister Ami Rizoliesa Lirasan, thank you po Pastor, and God bless sa ating lahat. Amen. Okay, salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa online. So God bless po. Mamayang gabi ay ano bang araw ngayon? Martes, okay. So meron lang prayer meeting sa Isabela. Ako po yung magpipreach sa kanilang Zoom mamaya. At meron din tayo after noon ay alas 8 ay itutuloy natin ang ating verse by verse Bible study. Okay? So, sige po, si Missionary Jess. Mainit eh. Ayoko na mabay. Si Missionary Jess. Mamaya pupuntahan ako doon. Okay, sige. Bahay, alas 4. Sige. Okay. Ingat. Patugtog lang tayo. It's well up here, water when I'm thirsty and dry, and bread when I'm hungry and warm. When the battle is raging, it's my faithful sword, shelter from life's troubled storms. It's a light to my pathway and a lamp to my feet. When the world gets so dark I can't see, I've not made change in one word that it said, but you're a change in me. This blessed little book that I hold in my hand is here from beginning to end. It's solid foundation where I firmly stand. Sin kept me from it, now keep me from sin. When I think what it costs just to hold it in my hand, it reminds me that all great men, to all of the martyrs who've gone through the stake, hollow with their dying breath. Now its critics are many and its people are few, but one thing I found to be true: if you find when you read it that there's something wrong with you. This blessed old book that I hold in my hand, it's truth from beginning to end. It's a solid foundation where I firmly stand. Sin kept me from it, now keeps me from sin. Yes, sin kept me from it, now keeps me from sin.